Mapagpalang araw sa lahat, share ko lang sa inyo itong gawa kong black and gray portrait. Gaya ng nakagawian, nagpiprint ako ng iba't ibang size. Tapos medyo madami yung copy para hindi aksayado sa ink at saka sa papel na ginagamit natin sa pagpiprint ng stencil natin. So dito, ganun pa rin yung timpla natin. Tatlong large ink caps gamit ko pagka nagba-black and gray ako. Yung unang ink cap, solid black lang, tapos yung pangalawa, yung medium wash natin, 9 drops, tapos pupunuin ko ng solution. Yung third cup natin, 2 drops lang, tapos pupunuin natin ng solution. Kung wala kayong solution, pwede kayong gumamit ng witch hazel o kaya distilled water. So dito, medium wash yung gamit natin dito sa part ng leg na to. Bali kinukuha na natin yung detail niyan gamit ang medium wash at saka 9RM. Sa mga nagtatanong po kung dapat po ba medium wash din yung gamitin sa mga part ng leeg ng portrait na ginagawa, hindi po. Bali kasi magkakaiba po tayo ng portrait na ginagawa, magkakaiba ng tone, magkakaiba ng kulay. Merong mga dark yung pagkaka-send sa'yo ng picture, o kaya yung pagkaka-picture, o kaya yung pinaka-design is dark. Syempre hindi mo naman pwedeng gawing medium yun. Pwede namang light naman yung sayo, yung ginagawa mo, tapos yung ginawa ko naman is dark. Hindi mo pwedeng gawing yun, dark yun sa'yo o kaya medium. Syempre magkaiba tayo ng piyesang ginagawa. Parehas portrait pero magkaiba. Ang gawin mo, pag-aralan mo maigi yung design na gagawin mo. Basahin mong maigi kung ano ba yung dapat mong gawin. Kung light ba yung dapat mo ikulay o mas light pa dapat. Kung medium ba yung kailangan mong ikulay, medium wash, o kailangan mo ba ng solid black, o kaya medyo yung pagka-black hindi naman solid na solid. Ganun kasi yun kasi ang black, marami kang pwedeng gawing kulay sa black. Pwede kang gumawa ng medium wash. Siguro sa pagka medium ng black natin o kaya ng wash natin, siguro kaya mong gumawa sa medium, siguro mga 5, ganun. Puro medium lang yun, pero magkakaiba ng yon, ng timpla. Halimbawa pwedeng 9 drops, merong 7 drops, merong 5 drops, ganun. Palabo lang siya ng palabo. Dati ganun yung ginagawa ko nung nagsisimula pa lang ako. Maraming ink caps yung gamit ko. Paunti yung drops, mas palabo siya ng palabo. Yun, palait ng palait. Kaso nung ginawa nitong huli, nung medyo naaral ko na, yung para sa akin lang, yung naaral ko na sarili kong timpla, ang ginawa ko, 3 ink caps na lang. Yun na nga yung solid black, tapos yung medium wash ko, 9 drops, tapos yung light ko, 2 drops. Bali, ang pagtitimpla ko na lang na ginagawa dun sa hugasan, kung paano ko siya mas palalabuin. Tapos pagka kailangan ko naman tapangan, ang ginagawa ko, nagmimix ako. Halimbawa light, yung third cup ko, yung 2 drops, light wash yun. Tapos pwede ko siyang isawsaw uli sa medium wash para tumapang ng konti. Pwede ko rin naman gawing sawsaw ko sa light wash, tapos isasawsaw ko sa solid black, tapos isasawsaw ko pa sa hugasan. Siyempre light wash, sinawsaw mo sa solid black, tumapang. Tapos sasawsaw muli sa hugasan, medyo mababawasan yung tapang niya. Yung ganun ba? Ganun yung ginagawa kong paglalaro pag gumagawa ako ng black and gray. Yung black naman, solid black, pwede nyo rin siyang palabuin gamit yung hugasan. Ganun lang po, hanggang sa makuha mo lang po yung tamang tone nung kinokopya mo na design. Yun na po siguro yun. Ulit-ulitin mo lang, tatandaan mo lang kung paano mo ginawa tong tone na to. Ganun din yung gagawin mo sa ibang part, kasi may ibang part na magkakatulad lang ng kulay. Yun lang po yung tatandaan natin pagka nagtitimpla tayo o nilalaro natin sa hugasan.
o pinagbi-mix-mix natin yung tatlong kulay na tinimpla natin. Sariling timpla ko po to ha. Kung gusto nyong gayahin, pwede nyo pong gayahin. Kung meron naman po kayong sariling timpla o kaya kung meron kayong ibang technique, kung halimbawa iba yung ink caps na gamit nyo, halimbawa 5 ink caps gamit nyo pag gumagawa kayo ng black and gray, pwede rin naman po yun. Mas okay nga yun kasi may sarili kayong timpla, talagang mas makakabisado nyo o mas makakapa nyo yung mga kulay na tinitimpla nyo. Para kada gagawa kayo ng mga ganyan black and gray, hindi na kayo maliligaw kasi meron kayong sariling kumbaga parang sariling formula mo na yung ginagawa mo. So hindi ka na maliligaw. Ang gagawin mo na lang, kabisaduhin mo na lang kung paano mo nilalaro yung bawat timpla para mas ma-master mo, mas ma-perfect mo yung sarili mong timpla. So dito sa portrait na to, ito yung pinakabalat na nung muka, yung sa mga pisngi, yan sa ilong, sa may noo, sa baba. Ano po yan, ang gamit ko dyan, round magnum o curve magnum, kasi kailangan po natin dyan medyo malambot talaga na hagod, kasi hindi pwedeng magkaroon ng parang mancha o dumi. Kasi pagka magnum lang, pwede rin naman gamitin, kaso medyo kailangan talaga nating ingatan dahil nagkakaroon ng parang kamot dahil nga kantuhan yung pinaka dulo ng magnum. So kanto siya, madali siyang pumasok, tapos madali ring magmarka. Minsan yun na nga yung parang kamot na makikita natin minsan pagka medyo napadiin ka, mahirap po habulin pagka magnum lang po yung ginamit. Kaya mas okay po kung pag portrait ang ginagawa o kaya malambutang pyesa, kailangan po natin curve magnum na lang po ang gamitin natin para hindi mabigla yung pagkakahagod natin, para hindi tayo mahirapan maghabol. Kasi sa curve magnum, pwede kang humagod uli Halimbawa nahaguran mo, medyo bitin yung hagod mo, medyo malabo, pwede pa natin patungan uli nang hindi siya namamantsahan o hindi siya nagkakaroon ng mga kamot. Tsaka payo ko lang, kung may nakikita kayo sa design nyo na parang open o kaya walang kulay, huwag nyong iiwanan yun, huwag nyong hayaan magkaroon kayo ng open skin. Kumbaga kahit nakita nyo light lang siya, haguran nyo pa rin kahit mismo yung hugasan na lang yung gamitin nyo para pantay yung pagkakasugat niya. Yung balat walang nakalubog, walang nakaangat, so lahat yon nadaanan ng needle. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Sana may naibahagi ako sa inyong maiksing kaalaman. Pa-subscribe po ng ating YouTube channel na Nads Galarpe Tattoo. Hanggang sa mga susunod na video tutorial, maraming salamat.